Ano ang kaya mong isakripisyo para lang makawala ka sa tanikala ng kahirapan? Kaya mo bang isakripisyo ang iyong puso? Paano ang iyong dangal? Paano ang iyong katawan? Isang kakaibang kwento ang hatid ko sa inyo for today's video, and syempre, medyo kalmado pa rin ang pagkukwento at pagsasalita ng inyong Mama Mia dahil malat pa ang ating lalamunan at meron pa po tayong iniindang parang karamdaman. Parang magkakasakit ako, parang ganun ang feeling ko. Kasi nga, gala ng gala eh. Naging driver po kasi ako ng ilang araw, kaya ayan, eto ang naging kapalit ng pagdadrive ng napakainit. So anyways, wag na nating pag-usapan yan dahil hindi naman yan ang pinunta mo sa channel na ito, kundi ang ating itatampok na kwento. Eto na po ang inyong paborito. Paborito mo ba talaga? O asyumera lang ang iyong Mama Mia? Ang Dear Mama Mia. Marami ang handang sumugal at gawin ang lahat para sa katiting na barya at pera. Marami ang handang kalimutan ang kanilang mga prinsipyo at sarili para lang makawala sa kahirapan. Sadya nga ba talagang ang tao mabubulag sa pera at gagawin ang lahat para ito ay kanilang makamtan? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo at sa mga bumubuo nitong iyong programa. Hindi ako sure, Mama Mia, kung tama ba itong gagawin ko. Ilang beses ko pong pinag-isipan ng paulit-ulit kung handa na ba talaga akong malaman ng mundo ang tungkol sa kwento ko. Ilang beses po akong nagsulat, nagbura at nagsulat na naman at nagbura na naman dito sa cellphone ko bago po ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob para ipagpatuloy ang aking pagkukwento. Pero bago ang lahat, nais ko munang humingi ng paumanhin kung sakali mang hindi masyadong maayos ang pagkakasulat ko nitong aking kwento. Nawa po ay maintindihan nyo at kung hindi naman, ay handa naman po akong tanggapin kung ayaw o hindi nyo ito mai-ere sa inyong programa. Pero umaasa din po ako na balang araw, sarili ko namang kwento ang maririnig ko sa program mo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Noel. Kung bakit ako nagpapatago, Mama Mia, yun ay dahil medyo kontrobersyal itong kwentong ilalahad ko po sa inyo. Mama Mia, buong buhay ko, akala ko hindi na talaga ako makakahanap ng paraan para makatakas sa aming kahirapan. Akala ko habang buhay na akong maghihirap at mamamatay na lang kaming lahat na dilat ang aming mga mata sa sobrang gutom. Mama Mia, hindi po basta-basta, lalo na kapag kahirapan ang nagdidikta ng mga desisyon mo sa buhay. Lumaki ako sa isang probinsyang malayong-malayo sa kabihasnan. Ang probinsyang ito ay merong maliit na baryo kung saan po ako isinilang at nagkamulat. Mama Mia, sa baryo namin, tila ba kontento na sila sa buhay. At ang pinakamalaki nilang pangarap ay ang makakain man lang ng 3 beses sa isang araw at saka makipagchismisan sa mga kapitbahay. Opo, Mama Mia, literal na probinsya ang kinalakihan ko. Probinsyang parang tamad ng mangarap
at tamad ng kumilos para sa sarili nilang mga pangarap. Hindi ko naman masisisi ang mga tao doon kasi wala naman talagang masyadong oportunidad dun sa probinsya namin. Sa school, halos wala ding pangarap ang mga kabataan. Mapasok, uuwi, hindi nangangarap ng malaking marka. Basta makapasa, ayos na. Ang tatay ko po ay isang construction worker. Minsan may trabaho, pero madalas wala. At kapag may trabaho naman po ang papa ko, wala po siya lagi sa bahay. Sabi ko nga sa inyo, ang baryo namin ay tila baryo ng mga tamad. Walang mga pangarap. Nakakakita lamang ang tatay ko ng trabaho sa kabilang bayan o sa kabilang baryo, Mama Mia. Ang nanay ko naman ay wala din pong trabaho. Kaya ako nasabi sa unang bahagi nitong aking kwento na ang pangarap ng mga tao sa amin ay makakain at makapagtsismisan dahil yun po ang nakikita ko sa nanay ko. Halos araw-araw na ginawa ng Diyos. Ang kanya pong gawain ay magdadala ng walis tingting, tapos magwawalis kunwari sa labas ng bahay namin. At kapag meron ng dumaan, ayun magkukumpul-kumpulan na sila at pag-uusapan ang mga buhay ng may buhay. Kaya nga Mama Mia, bata pa lang ako, natutunan ko na ang gutom ay tila parte na sa amin pong kabuhayan. Araw-araw nararamdaman mong gutom ka kasi kulang na kulang eh. Bilang isang lalaki, bilang isang batang lumalaki, kinakailangan po siguro namin ng mga kapatid ko ng sapat na nutrisyon, ng busog kami, para mas-sustain ang aming paglaki. Pero paano nga ba kung walang-wala naman ang aming pamilya? May dalawa akong mga kapatid, Mama Mia, at ako ang panganay sa aming tatlo. Laging nasa akin ang pressure na tumulong sa pamilya ko. Laging gano'n naman sa probinsya eh. Kapag nagkakaedad ka na, kailangan tumulong ka na sa mga magulang mo. Pero Mama Mia, kahit gaano ko pa pupilitin na tumulong, dahil high school graduate lang ako, maliit lang din talaga ang tsansang makakita ako ng maayos-ayos na trabaho. Kung meron naman, Mama Mia, yun ay mga trabahong talagang magbabanat ka ng buto. Kung pupunta ka sa palengke sa kabilang bayan, ang magiging trabaho mo doon ay tagabuhat ng mga kahon-kahong gulay. Minsan, nagbabarker din ako sa jeep o di kaya naman ay sa bus. Minsan naman, Mama Mia, nagiging tagabitbit din ako ng mga taong namamalengke. Ang hirap po ng buhay, ang hirap ng trabaho, pero ang liit-liit naman ng sweldo. Gabi-gabi, natutulog ako sa maliit na kama. Iniisip kung paano kami makakaahon sa kahirapan ng aking pamilya. Madalas kong tanungin ang sarili ko noon, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ako lagi ang nagbubuhat ng hirap at pasanin ng aming pamilya? Bakit yung iba halos lumilipad ang buhay at nagiging masagana? Bakit kami kailangang magtiis sa ganito? Isang araw, Mama Mia, dun ako sa kabilang palengke, sa kabilang probinsya. Ang tita ko kasi noon ay nangangailangan ng makakasama niya sa buhay. Wala kasi lagi ang kaniyang asawa at sa barko po ito nagtatrabaho. Ang sabi niya, di hamak daw na mas may
magandang trabaho at oportunidad dun sa kanila. Patitirahin daw niya ako ng libre sa kanilang tahanan at pakakainin din ng libre. Ang kapalit nito ay dun ako sa kanila para may kasama siya. Wala po kasi silang anak. Pero ewan ko ba, kahit walang anak ang tita at tito ko na yun, ni minsan hindi naman po nila kami inoperan na pag-aralin. Siguro dahil hindi rin naman kami katalinuhan. Pero balik tayo doon. Dahil nga sabi niya, mas maganda ang oportunidad doon sa kanilang bayan, ay nagpaalam ako sa aking mga magulang at doon muna ako sa kanya tumira. At oo nga, Mama Mia, mas maraming ang oportunidad sa bayan nila. Hindi katulad sa amin na ang liit-liit lang. Sa kanila, meron na pong mga malalaking subdivision. Subdivision na pang mayayaman. Tapos, ang mga mayayaman na yon, napakahilig pa pong magpa-deliver ng kung ano-ano. Kadalasan sa pinapa-deliver nila sa kanilang mga bahay ay mga groceries. At oo, Mama Mia, nagtrabaho ako noon sa isang grocery store na malaki dun sa bayan ng tita ko. At sa grocery store na yon, nakilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Sir Eduardo. Si Sir Eduardo, Mama Mia, ay kilala po sa bayan na yon. Isa siyang magaling na negosyante. May edad na siya, elegante. Maraming nagsasabi na medyo may kayabangan daw siya pero wala namang kumukutya sa pagiging mayabang niya kasi may pagmamayabang naman din talaga siya. Meron siyang pamilya, may asawa at may mga anak. Hindi ko alam kung bakit sa unang pag-deliver ko sa bahay nila, siya mismo ang naabutan ko. Kadalasan kasi, yung mga naaabutan ko ay mga kasambahay. Iniiwan lamang sa kanila ang pambayad. Pero iba sa malaking bahay na yon. Hindi ko matatawag na mansyon ang bahay na yon, pero para sa akin, mansyon na talaga yon, Mama Mia. Gulat na gulat ako dahil pagkabukas ng gate ay isang medyo may edad na lalaki pero matikas pa rin ang bumungad sa akin. Ang akala ko kasi katulad ng ibang mga bahay, mga kasambahay ang maaabutan ko. Eto na ba yung pinadeliver ko? Tanong niya. Yes po sir. Eto na po sir. Sige, ipasok mo yan sa loob. Luminga-linga ako. Huwag ka mag-alala, nakakulong ang mga malalaking aso dito. Wala kasi ang mga kasambahay ko Nag-day off yung isa naman ay umuwi sa probinsya nila dahil nagkasakit ang papa. Tumango-tango ako. Hindi ko lubos akalain na ang isang katulad niya ay magpapaliwanag sa isang katulad ko. Sige na, pakiayos na lang yan dyan sa mesa, sabi niya. Habang inaabot niya sa akin ang bayad, ay nagtanong siya sa akin. Ilang taon ka na ba, iho? Tsaka anong pangalan mo? Sir, ako po si Noel. 19 anyos na po ako. 19? Bata mo pa. Nag-aaral ka ba? Hindi po, sir. Mahirap kasi ang buhay. Hindi kaya. Sayang naman. Pero ang sipag mo namang bata. Yung mga katulad mo, yan ang dapat tinutulungan. Yan ang dapat pinapamarisan ng kabataan. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi naman po ako manhid. Hindi lang po simpleng customer ang
kaniyang pagtatanong sa akin. Parang may kakaiba sa pagtingin niya sa akin na hindi ko maipaliwanag. May ngiti siya pero halata ko sa kanyang mga mata na tila nakukuryos siya sa akin. Napansin niya ang aking pagsisikag. Napansin niya ang kasipagan ko. Saan ka ba nagtatrabaho? Doon lang ba sa grocery store? Opo sir. Taga-deliver po ako. Teka, taga dito ka ba sa amin? Hindi po sir. Tito at tita ko lang po ang tinitirhan ko. Bali nakikitira lang po ako. Nagtatrabaho lang po ako dito para may maipadala sa aking mga magulang doon sa kabilang probinsya. Ganun ba? Sige. Salamat. Eto, tip mo. Pagtingin ko sa tip ay halos singlaki na nung mga groceries na pinamili niya. Sir, mukhang nagkakamali po kayo. Ang laki po nito. Hindi yan malaki. Sinadya ko talaga yan. At deserve mo yan kasi napakasipag mo. Mama Mia, ang hindi ko alam noon na yun palang pagtatagpo namin ni Sir Eduardo. Yun pala ang simula ng pagbabago ng buhay ko. Lumipas pa ang mga araw at nagtrabaho ako. Hanggang sa nung makauwi ako galing sa kadideliver ng mga groceries, ay pinatawag po ako ng boss ko sa opisina niya. Pagdating ko doon, ay may ipinakita siya sa akin. May naghahanap sa'yo kanina. Isa sa mga customers natin. Si Eduardo Salvacion. Mama Mia, binago ko rin po ang apelyido ha. Hindi po Salvacion ang apelyido ni Eduardo. Sabi niya, ikaw na lang daw pa-deliver nitong mga papeles na papipirmahan ko. Kasi mukhang makikisosyo siya sa may-ari nitong grocery. Ganun po ba? Oo, i-deliver mo raw ito sa opisina niya. Binigyan niya ako ng address. Agad din akong umalis, Mama Mia, kahit na ang totoo ay tapos na ako noon sa trabaho ko at dapat labas na ako sa aking trabaho. Pero sabi nga ng boss ko, may overtime pay yon. At kilala mo naman si Sir Eduardo, di ba? Laging nagtitip yun. Isa pa po yun sa inaasam-asam ko, Mama Mia. Yung tip na malaki para malaki rin ang maipadala ko sa aking pamilya. Pagdating ko sa opisina niya ay may kausap pa siya. Pinaupo muna ako sa gilid. Nung umalis na ang kanyang kausap, ay ako naman ang kanyang kinausap. Oo, makikisosyo ako dun sa pinapasukan mong grocery. May binibenta kasi eh. Kaya naman, ako na lang ang bibili. Total mukhang maganda talaga yung negosyong groceries. Hindi ako mapakali noon, Mama Mia. Hindi ako makapagsalita dahil wala naman din akong alam sa negosyo. Ang alam ko lang ay magbuhat at mag-deliver. Pagkatapos niyang pirmahan yon, ay inaya niya akong maghapunan daw muna kaming dalawa. Nakakahiya naman po sir. Naku, wag ka nang mahiya at wag mo na akong tanggihan. Dahil unang-una, hindi pa ako nagtatanghalian dahil busy ako kanina sa trabaho. Kaya gutom na gutom ako. Pangalawa, ayokong kumain ng walang kasabay. Kita mo naman yung mga empleyado ko, halos babae, di ba? Hindi naman pwedeng sila ang yayain ko. Baka mapag-isipan pa ako ng kung ano ng misis ko. Napangiti ako sa kanyang tinuran. At saka nga, Mama Mia, pumayag na ako na maghapunan kaming dalawa. Doon ay napahaba ang aming usapan.
Kasi hapunan na yun eh. Habang nag-aantay kami ng aming kakainin, tanong siya ng tanong sa akin. Naikwento ko sa kanya lahat ng paghihirap ko. Ang mga pangarap ko na makapagtapos ng college at makapagtrabaho ng maayos. Pati rin sa kung gaano kahirap ang pamilya ko sa kabilang probinsya. Pagkatapos ng ilang linggo, Mama Mia, ay bigla akong sinabihan ni Sir Eduardo ng ganito. Noel, gusto mo ba ng konting tulong ko? Huwag mong pairalin yung pride mo ha. Huwag mong sayangin yung kabataan mo. Huwag mong sayangin yung panahon. May potensyal ka, alam ko. Ang kailangan mo lang ay isang taong tutulong sa'yo. At dahil desperado ako, Mama Mia, sa kagustuhan kong tulungang maiahon sa kahirapan ng pamilya ko, ay pumayag ako ng walang pagdadalawang isip. Pumayag ako nang hindi man lang tinatanong sa puso't isip ko kung ano ba ang motibo ni Eduardo o ni Sir Eduardo para tulungan ako ng ganito. Ang unang agreement namin ay tutulungan niya ako financially. Pero tutulungan ko rin siya na itago ang kanyang tunay na pagkatao. Mama Mia, pinapunta niya ako sa isang hotel na malayo. Malayong malayo. Binigay lang niya sa akin yung room number. Hindi ko alam kung paano pumunta doon. Binigyan niya ako ng pantaksi para raw hindi ako mawala. Pagdating ko sa front desk, nagtanong ako kung saang floor yung room number na binigay niya sa akin. Halos magkanda, wala pa ako noon. Hindi rin ako marunong gumamit ng elevator, Mama Mia, kaya ang ginawa ko naghagdan po ako. Tapos na sa ikawalong palapag pa yung kwarto na binigay niya sa akin. Hapong-hapo ako noon. Hingal na hingal ako nung makarating ako sa floor ng kanyang kwarto. Nung nasa harap na ako ng kwarto ng hotel room na kanyang sinasabi, hindi ko alam kung tutuloy ba ako o hindi. May bahagi sa sarili ko na nagsasabing, umalis ka na habang maaga pa. Huwag mo nang ituloy dahil mapapahamak ka. Pero Mama Mia, mas malakas po ang kagustuhan kong makapagtapos ng kolehiyo. May isang munting boses din sa sarili ko na nagsasabing hindi sa lahat ng pagkakataon na merong dumadating na ganito kagandang oportunidad. Kumatok na ako sa hotel room na yon. Bukas yan, sabi ni Eduardo. Pagpasok ko ay nagulat ako sa kanyang itsura. Nakatakip lang ang pang-ibaba niyang katawan ng tuwalya. Halatang galing pa siya sa loob ng banyo dahil basa pa ang kanyang buhok. Oh, lock mo yung pinto. Hindi ko maintindihan noon ang sarili ko, Mama Mia. Oo, matipuno pa po si Sir Eduardo. Hindi halata na may edad na siya. Halatang alaga sa gym at sa magandang nutrisyon ang kanyang katawan. Maupo ka, Noel. Noel, sa'yo ko lang to sasabihin ha. Sa'yo ko lang to aaminin. Ang pagkatao kong hindi ko maamin-amin sa iba. Mama Mia, sa totoo lang, nanginginig na ang mga tuhod ko noon. Gusto ko nang tumakbo pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Sa totoo lang, Noel, hindi ko alam kung matatanggap mo ako
O kung pagkatapos kong aminin sa'yo ang lahat, tatanggapin mo pa rin ba ang alok ko? Pero eto ako, magbabaka sakali. Taking my chances. Isa akong bisexual, Noel. Po? Bisexual? Ibig sabihin, pwede ako may love sa lalaki. Pwede rin namang sa babae. Mama Mia, gulong-gulo ang isip ko nung mga panahon na yon. Hindi ko kasi alam na meron palang mga ganon. Wala naman kasi kaming telebisyon sa bahay. Isa pa sa bahay ng tita ko, wala naman akong panahon na manood ng TV kasi trabaho lang ako ng trabaho. Nangkita ako sa iyo, Noel, na iba ka. Masipag ka. Mapagkakatiwalaan ka. Kaya ako sinasabi sa iyo itong pagkatao ko. At ito ang magiging kapalit ng pagpapaaral ko sa iyo, Noel. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita. At kung papayag ka, tutulungan kita sa kahirapan ng iyong pamilya at sa iyong pag-aaral. Hindi ako makapagsalita, Mama Mia. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Kumuha siya ng isang upuan at umupo ng malapit na malapit talaga sa akin. Hindi ko maintindihan noon ang sarili ko kung nandidiri ba ako o nagugulat lang ako sa mga sinasabi niya. Hanggang sa inilagay niya ang kaniyang kamay sa aking isang binti. Kahit nakamaong ako noon, naramdaman ko ang init ng kaniyang mga palad. O ano, Noel? Payag ka ba? Hindi ko po alam. Honest ko pong sagot. Sandali ah. Tumayo siya at lumapit sa kinaroroonan ng mga gamit niya. May nilabas siya doon. Pagkatapos, Mama Mia, ay inabot niya sa akin ang isang bundle ng tigpa 500 pesos. 100 pesos ito, Noel. Magiging sa'yo to ngayon din kung papayag ka. Mama Mia, unang beses sa tanang buhay ko, ako nakahawak ng ganun kalaking pera. Sino ba naman ang hindi maeengganyo? Sino ba naman ang hihindi sa ganun kalaking pera? Lalo na kung kailangan na kailangan namin. Nakakahiya man pong aminin, pero pumayag ako. Nung mahawakan ko ang 100,000 ay tumango ako, Mama Mia. Pagkatango ko ay hindi na nagdalawang isip pa si Eduardo. Agad na siyang lumapit sa akin at binaon niya sa leeg ko ang kaniyang mukha. Mama Mia, hindi po yun unang pagkakataon na may na-encounter akong ganon. Meron na rin naman po akong naging girlfriend dati at may nangyari na rin naman sa amin. Kaya lang, ibang pakiramdam pala kapag pareho kayong lalaki. At lalong ibang pakiramdam pala kapag alam mong ginagawa mo lang ang lahat ng yon alang-alang sa pera. Mama Mia, hindi ko lubos akalain na maibibigay ko ang sarili ko kay Eduardo. Hindi ko na lang po ikukwento ng detalyado ang lahat dahil alam kong merong mga sensitibo sa ganitong klasing topic. Basta, sa gabing yon, naranasan ko ang unang gabi ko kasama ang kapwa ko lalaki. Kinabukasan, pag uwi ko sa bahay ng tita ko ay galit na galit siya.
San daw ako nanggaling? Bakit daw hindi ako umuwi nung gabi? Sabi pa niya, kaya daw niya ako pinapunta doon sa kanila ay para may makasama daw siya. Pero heto naman ako at lumalakwat siya. Hindi ko maamin sa kanya ang totoo dahil nakakahiya naman talaga, Mama Mia. Pagkatapos nung gabing may nangyari sa amin ni Eduardo, ay halos araw-araw na po kaming nagkikita dalawa. Paano kung mahuli ka ng misis mo na ganyan pala ang kasarian mo? Di ko alam. Siguro nga, mahuhuli niya ako kung lagi tayong ganito. Palihim na nagkikita. Palihim naman talaga tayo, 'di ba? Hindi naman tayo pwedeng mabulgar dahil alam mo naman na maimpluwensya yung asawa mo. Sabi ko, hindi na natin kailangang magtago pa, Noel. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong noon sa kanya. May naisip akong paraan. Dati kasi, sinabi ko na sa asawa ko na may anak ako sa labas. Meron naman talaga, pero wala sila dito. Nasa Mindanao sila. At hindi siya kilala ng asawa ko. Pwede kang maging anak ko sa labas. Ano? Anong anak mo sa labas? Halos kaidaran mo lang siya. Kasi yung nabuntis ko dati, girlfriend ko nung high school. Kaya kaidaran mo lang halos ang anak ko kung tutuusin. Magpapanggap kang ikaw ang anak ko sa labas. Ititira kita sa isang apartment. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Papakilala kita sa asawa ko. Ano? Hindi ba nakakatakot yun? Hindi ba't mas nakakatakot ang ginagawa natin? May iskandalo tayo. Ako. Ikaw. Mama Mia, na nahimik ako sa kanyang suhestyon. Hindi ko alam kung tama bang tanggapin ko yon. Pero kung tutuusin, naisip ko, mas safe nga yun. Mas ligtas. Kasi kung magkasama man kami sa labas, aakalain lang ng iba na mag-ama yung nagsasama. Hindi nila alam na ako pala ang boy toy ni Sir Eduardo. Mama Mia, pinag-aral nga ako ni Sir Eduardo. Umalis ako doon sa puder ng tita ko. Nagtaka ang tita ko kung bakit ako aalis. Dahil ba lagi kitang napapagalitan, ha, Noel? Kaya ka aalis dito? Hindi po, tita. Ang totoo niyan, malaki po ang pasasalamat ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na baguhin ang buhay ng pamilya ko. Meron lang kasing nagbigay sa akin ng scholarship. Kapalit nun, kailangan ko magtrabaho sa kanila. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo. Pero sabihin mo sa mga magulang mo na wala ka na sa poder ko, ha? Nang hindi ako ang hanapan nila. Sige po, tita. 2 buwan lang mula nung nagkaroon kami ng agreement ni Eduardo, Mama Mia, ay nakalipat na ako dun sa apartment na sinasabi niya. Pinakilala din niya ako sa asawa niya bilang kanyang anak sa labas. Bilang anak niya dun sa dati niyang girlfriend. Napansin kong hindi nagustuhan ng asawa niyang pagdating ko, pero wala naman siyang sinabi na kahit na ano. Marang tinanggap na rin naman niya ako, Mama Mia. Dahil sa ayaw at gusto niya, sabi nga ni Eduardo, bahagi na ako ng mga buhay nila. Ang hindi niya alam, iba pala ang parte ko sa buhay ni Eduardo at hindi bilang anak. At nung nasa isang apartment na nga ako, ay naging malaya kaming dalawa ni Eduardo. Oh, baka naman siya lang ang naging malaya.
Pinupuntahan niya ako sa apartment sa kahit na anumang oras na gusto niya. Hindi naman lagi dahil may pasok ako, Mama Mia. Pinag-aral niya ako. Buti na lang yung asawa niya hindi na nag-usisa ng kung ano-ano pa. Agad siyang naniwala na ako nga ay anak ng kanyang asawa sa labas. Hinayaan niya lang na magbanding kaming dalawa. Ang mga anak nga pala ni Eduardo ay puro babae dun sa kanyang asawa. Kaya siguro iniisip ng asawa niya na sabik si Eduardo sa anak na lalaki. Kaya hinayaan niya kami na magkita, magbakasyon at kung ano-ano pa. Ang hindi niya alam sa likod ng pintuan ng silid, ang relasyon naming dalawa ni Eduardo ay hindi naman talaga mag-ama, kundi magkaulayaw din sa kama. Mama Mia, lumipas ang maraming buwan. Naging ganon ang sistema namin ni Eduardo. Lagi niya akong binibilhan ng kung ano-ano. Mga branded na mga damit, mga relo, pati na rin ng kung ano-anong mga mamahaling pabango. Mama Mia, gustong-gusto kasi ni Eduardo na mabango. Mas lalo siyang nababaliw kapag mabango ang isang lalaki. Kaya kung ano-anong mga pabango ang binili niya sa akin. Sa totoo lang, hindi naman po madali ang sitwasyon ko. Hindi madali na parang pinagkakanulo ko ang sarili ko alang-alang sa pera niya. Pero Mama Mia, kapag pera na talagang nagsalita, natatahimik ang buong bansa. Natatahimik nga ako. Iniisip ko na lang sa bawat pagkakataon na may mangyari sa amin, na ang kapalit naman nito ay ginhawa ko, pag-aaral ko. Habang tumatagal, ay nagiging kampante na rin ako sa buhay ko kasama si Eduardo. Tama nga ang sinasabi nila, sa una lang mahirap, sa una lang nakakadiri. Dahil nakasanayan ko na rin naman, Mama Mia. Kailangan kong magpanggap bilang anak niya sa labas. Lalong-lalo na sa harap ng mga kaibigan niya at sa harap ng asawa niya. Pero kapag nasa apartment na lang kami at kaming dalawa na lang, ay daig pa namin ang bagong kasal na mag-asawa. Bawat araw sa school ay nag-iingat talaga ako na mabasa o malaman nila kung sino ako. Kung may nakakakita sa akin, ang lagi ko na lang sinasabi, anak ako ni Eduardo nung bata pa siya at ngayon lang kami nagkita. Hindi ko pwedeng sabihin ng katotohanan. Hindi ko pwedeng isiwalat kung ano man ang meron sa amin dahil bukod sa maieskandalo siya at ang kanyang pamilya, nakakahiya naman talaga, Mama Mia. Natutunan ko pong maging aktor sa sarili kong buhay. Natutunan ko na habiin ang napakalaking kasinungalingan ng aking pagkatao. Natutunan ko maging maingat sa kilos, sa salita, pati na rin sa pakikihalubilo ko sa iba. Mahirap pero masaya rin naman sa ibang paraan. Nakakabili na ako ng mga gamit ko, nakakatulong pa ako sa pamilya ko. Para akong nakakalipad sa mundo na dati ay puno ng mga limitasyon, lalo na sa isang katulad kong mahirap. Ang bawat perang natatanggap ko mula ka Eduardo, kahit alam kong binabayaran ko yun ng katawan ko, ay pinapahalagahan ko pa rin naman, Mama Mia. Dahil alam kong sa sarili ko na hindi sa bawat pagkakataon may ganitong grasyang darating. At hindi lang para sa akin ang pagtatrabaho ko kay Eduardo, kundi para na rin sa mga magulang at pamilya ko. Lumipas ng mabilis ang 2 taon. Naging mas malinaw sa akin ang relasyon namin ni Eduardo.
Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi na lang daw katawan ko ang habol niya, Mama Mia. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal na raw niya ako. Huwag mo akong iiwan, Noel, ha? Baka naman, iiwanan mo na ako kapag nakapagtapos ka na. Baka naman, iiwanan mo na ako kapag magkahanap ka na ng magandang trabaho. Mahal kita, Noel. Hindi ko gustong mawalay ka sa akin. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa tuwing tapos na kaming magsiping dalawa. Mama Mia, naging napakalaking bahagi ng buhay ko si Eduardo. Hindi lang siya financial supporter. Siya rin ang pinaka-importanting tao sa buhay ko pagdating sa emosyonal at praktikal na aspeto. Bawat date namin ay mas espesyal. Bawat simpleng regalo ay may halong pagmamahal sa kanya at kontrol na rin, Mama Mia. Naiintindihan ko naman kung bakit niya ako kinokontrol. Siyempre, para sa kanya, isa lang ako sa mga pag-aari niya. Para sa kanya, binayaran niya ako. Kaya kailangan kong gampanan ang papel ko. At dito ko natutunan ang balanse. Paano mahalin ang isang tao sa mga naibibigay niya sa'yo. Habang tumatagal, naramdam ko na lalo akong lumulubog sa buhay na ibinigay sa akin ni Eduardo. Naiintindihan ko rin ang katotohanan, Mama Mia, na yung binibigay niya sa aking allowance, wala pa sa kalingkingan yon. O wala pa sa kalingkingan ang magiging sweldo ko kapag nagkatrabaho ako. Sigurado ako na hindi kayang tapatan ng magiging trabaho ko kapag nakapagtapos na ako ang perang ibinibigay sa akin ni Eduardo. Kaya sabi ko, sige, sasakyan ko siya. Sige, mamahalin ko siya kasi total naman, minamahal din naman niya ako at binibigay naman din niya sa akin ang bawat gusto ko. Ang hindi ko lang alam, Mama Mia, na meron palang darating na tao na sisira sa lahat ng akala ko ay panghabang buhay ng relasyon namin ni Eduardo. Itago natin siya sa pangalang Christy. Second year, second sem, dun ko siya nakilala sa isang subject, Mama Mia. Nagkataon po na hindi ako nakapag-enroll ng isang block. Kaya merong ibang mga subjects na iba't iba yung kaklase ko at mula sa iba't ibang departamento sa school. At dito ko nga nakilala si Christy. Isa po siyang irregular second year student. Mama Mia, isa po siyang working student. Nag-aaral at nagtatrabaho sa parehong pagkakataon. Bukod pa doon, student assistant din siya sa school. Ang dami niyang responsibilidad. Una ko siyang napansin nung pumasok siyang aligaga. Kasi naiwan pala niya yung homework na pinagawa sa amin. Nakita ko siyang mangiyak-ngiyak na. Hindi ko napigilan ng sarili kong lapitan siya. May problema ka ba? Tanong ko. Doon ay inamin niya sa akin ang totoo. Naiwan daw niya yung homework niya. Malayo pa yung boarding house niya sa school kaya mahihirapan siyang makapunta. Sige, kopyahin mo na lang tong akin. Baguhin mo na lang yung ibang mga salita dyan. Sigurado ka ba? Tanong niya. Oo naman. Kesa naman bumagsak ka. Kesa naman umiyak ka dyan. Sige na, bilisan mo na habang wala pa yung guro. Hindi siya nag-alinlangan. Agad naman niyang kinopya yung sagot ko sa homework. Pagkatapos noon ay nakapagpasa naman siya ng matiwasay. Pagkatapos ng klase, ang hindi ko alam ay inabangan pala niya ako sa labas ng gate.
Noel, tawag niya sa pangalan ko. Oh, Christy, ikaw pala. Noel, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo baka hindi ako nakapagpasa ng homework. Alam mo naman, na kailangan ko yun. Ayokong bumagsak. Mahihirapan na naman ako kapag may additional units ako next year Walang anuman yun. Assignment lang yun, wala yun. Sabi ko. Hindi yun wala lang, Noel. Sa dinami-dami ng mga kaklase natin kanina, ikaw lang talaga ang nag-offer sa akin ng tulong. Kaya bilang kapalit, ililibre kita ng street foods. Ano? Sorry, hindi ako pwede. Sabi ko sana sa kanya na magkikita kami ng papa ko pero biglang tumunog ang cellphone ko. Si Eduardo. Nag-text siya Mama Mia na meron daw pala silang dinner ng kanyang asawa bilang selebrasyon nila sa kanilang anibersaryo. Wag ko na lang daw siyang antayin at kumain na lang daw ako at matulog. Bukas na lang daw kami magkita. At dahil doon nagkaroon kami ng pagkakataon ni Christy. Agad kong binawi ang pagtanggi ko sa kanyang alok. Pagkatapos ay kumain nga kami sa street foods na libre niya. Pagkatapos namin kumain sa street foods ay nilibre ko naman siya ng kape. Inihatid ko rin siya sa boarding house nila kahit na nagko-commute lang kaming dalawa. Simula sa araw na yun ay naging malapit kami ni Christy sa isa't isa, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na namalayan ang aking sarili. Nahuhulog na pala ako kay Christy. Mahal ko na pala siya. Nakikita ko na pala sa kanya ang kinabukasan na inaasam-asam ko sa isang pamilya. At dito nga naging komplikado ang lahat. Pinahiwatig din kasi ni Christy sa akin na mahal din niya ako, Mama Mia. Na gusto din niya ako. Napaka-inosente po ni Christy. Hindi niya alam kung ano ang tunay na kalakaran ng mundo. Hindi niya alam na yung kanyang araw-araw na nakakasama sa klase at sa eskwela, yung kanyang crush, meron palang double life. Meron palang isang buhay sa kabila ng pinto ng apartment. Pero syempre, hindi ko maamin yun sa kanya. Ang nagawa ko ay naamin ko sa kanya ang tungkol sa tunay kong nararamdaman. Hindi ko alam kung paano nangyari, Mama Mia. Basta isang araw, bigla ko na lang sinabi kay Christy na mahal ko siya. Hindi rin naman niya ako binigo. Dahil, Mama Mia, hindi naman niya ako pinahirapan. Sa mismong araw ng pagtatapat ko ng damdamin ko sa kanya, ay umamin din si Christy sa akin na mahal din niya ako. At naging kami nga. Hindi niya alam, Mama Mia, na ang boyfriend niya ay may malaking sikretong itinatago sa kanya. Ako ay nahihirapan sa mga guilty feelings ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya na may ibang taong nagmamay-ari sa katawan ko? Paano ko ba aaminin sa kanya na puso ko lang ang pwede niyang angkinin, pero ang katawan ko ay kay Eduardo pa rin? Sa parehong oras, may mga nagsisimulang magtanong sa paligid. May mga nakakakita kasi sa akin na humahalik ako sa pisngi ni Eduardo kapag inihahatid niya ako sa eskwela. Hindi kasi pwedeng hindi dahil magtatampo siya at magiging issue yun sa aming dalawa. Kala ko ba kakakilala mo lang dyan sa tatay mo? Di ba 2 taon pa lang mula nung magkakilala kayo mag-ama? Bakit parang ang sweet nyo naman yata? May pahalik pa kayo sa pisngi. Tanong ng isang 80 ko pong kaklase. Wala yun. Kasi gusto naming pahalaga ng bawat sandali. Ang tagal kasi naming di magkita. Alam mo, medyo weird.
Pareho kayong lalaki. Hindi naman kami ganyan ng papa ko kahit gaano kami ka-close dalawa. Hoy, magkaiba naman tayo. Iba naman ang relasyon mo sa papa mo at iba naman ako sa papa ko. Sabi ko na halos mautal-utal na noon sa kakasinungaling. Mama Mia, ang hindi ko alam ay hindi lang pala yung 8 ko pong kaklase ang nakakapansin na may kakaiba sa relasyon naming dalawa ni Eduardo. Kaya naisip ko noon na kailangan ko magdoble effort. Kailangan kong galingan ang pagpapanggap ko. Kailangan ko ring panatilihing maayos ang relasyon naming dalawa ni Christy nang hindi siya magduda. Napakahirap po ng sitwasyon ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Ang hirap-hirap i-maintain ang dalawang buhay na ginagalawan ko. Unti-unti, may mga tao nang naghihinala. May nakakakita ng kakaiba naming kilos sa bawat isa. May mga nagtatanong na. May mga pasimple nang nag-iimbestiga. Napansin ko rin ang mga pagbabago kay Sir Eduardo. Mama Mia, ang hindi ko alam, nakarating na pala sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ko po ng relasyon sa isang babae sa eskwela. Sa kanya nung una ay haka-haka lang yon. Hindi niya halos pinaniniwalaan. Kasi ako naman, kapag tinatanong niya, sinasabi kong kaklase ko lang yon. Kaibigan ko na tumutulong sa akin sa mga requirements ko. Ang hindi niya alam, karelasyon ko yon. Napakilala ko na rin silang dalawa ni Christy sa isa't isa. Sabi ko kay Christy, hayaan na muna niya akong ipakilala ko lang siya bilang kaibigan dahil stricto lang ang papa ko. Ang hindi niya alam, pareho ko silang karelasyon sa parehong panahon. Mama Mia, siguro tunay din talagang may instinct ang bawat tao. Kasi si Eduardo ay mas naging protective, mas naging controlling. Minsan, Mama Mia, pinagbabawalan na niya akong makipagkita kay Christy sa labas ng eskwela. Minsan nga, pinagbabawalan na niya akong pumunta sa school kapag walang pasok. Minsan halos hindi na ako makaalis ng apartment nang hindi ko siya kasama. Hindi ko alam kung ano ba ang mas ikinatatakot ni Eduardo. Yung mabuking niya na tunay kaming may relasyon ni Christy o yung mabuking kami ng iba sa tunay talaga naming relasyong dalawa. Dahil sa pagiging controlling ni Eduardo, nawalan na rin ako unti-unti ng amor sa kanya. Ewan ko kung mali ba, Mama Mia, pero parang nawawala ang malasakit ko sa kanya. Parang unti-unti ay nandidiri ako sa kanya. Lalo na kapag hinihigpitan niya ako. Kapag ayaw niya akong makita na lumalabas ng bahay. Kapag ayaw niya na magka-text o magka-chat kaming dalawa ni Christy. At dahil sa ginagawa ni Eduardo sa akin, stress na stress ako, Mama Mia. Paulit-ulit akong nag-iisip noon ng paraan kung paano ba mawala ang pagsasama naming dalawa ni Eduardo. Kung paano ba ako makikipaghiwalay sa kanya. Kung paano ko ba iiwanan ang taong bumuhay sa akin ng ilang taon at ang sumuporta sa buong pamilya namin. Iniisip ko kung paano mapapangalanan ang lahat ng nararamdaman ko. Kung paano ko rin maiiwasan ang iskandalo. Kung paano ko mapapanatili ang pamilya ko. At kung paano ko ipapaliwanag kay Eduardo na panahon na para palayain namin ang isa't isa.
Bawat araw kasi na magkasama kaming dalawa ni Christy ay lalo akong nai-in love sa kanya. Lalo pa Mama Mia, nung may nangyari sa aming dalawa. 3 buwan yon matapos kaming naging magkarelasyon. Matapos kaming naging opisyal. Binigay ni Christy sa akin ang kanyang sarili. At napakaswerte ko dahil ako ang unang lalaking nakaangkin sa kanya. At dahil doon, mas lalo ko siyang minamahal. Dahil doon, mas lalo ko siyang pinapahalagahan. Bakit ba ang lamig-lamig mo na sa akin, ha, Noel? Ano bang nangyayari? May kasalanan ba ako? Tanong ni Eduardo sa akin isang gabi nung pinilit niya kung may mangyari sa amin pero tinutulak ko siya at sinabi kong pagod ako. Wala naman. Pagod lang talaga ako sorry Noel, eto lang naman ang kapalit sa lahat ng pagtulong ko sa'yo, 'di ba? Eto lang naman ang kapalit na hinihingi ko sa bawat nilalabas kong pera sa'yo. Bakit hindi mo pa ako mapagbigyan? Dahil sa tanong na yun, Mama Mia, ay nainsulto po ako. Pinagbigyan ko siya pero para akong tuod. Hindi ako gumagalaw. At dahil doon nabwisit siya at lumabas. Lumipas ang ilang araw. Pumunta sa apartment ko noon si Christy. Wala noon si Eduardo dahil may lakad sila ng kanyang pamilya. Umuwi sila sa probinsya ng kanyang asawa dahil isinelebrate nila ang birthday ng kanyang biyanan. Buti na lang at hindi nila ako isinama. Well, ayaw din naman sa akin ng asawa ni Eduardo kaya hindi din talaga nakapagtatakang hindi nila ako isinama. Mama Mia, nagkaroon ako ng pagkakataon na papuntahin sa apartment si Christy. Hinayos ko lahat ng gamit para magmukhang ako lang talaga ang nakatira doon at magmukhang ama ko lang talaga sa Eduardo. Pagdating ni Christy sa bahay ay may dala siyang take out. Tapos, hindi ko maipinta noon ang kaniyang mukha. At yung problema, may problema ka ba, love? Noel, pwede bang gamitin natin to dito? Tanong niya sa akin sabay labas ng isang pregnancy test kit. Sobrang kaba ko noon, Mama Mia. Hindi dahil sa hindi ko mahal si Christy. Mahal ko siya. Pero hindi pa ako handa kung sakali mang nagbunga ang ginagawa naming dalawa. 2 linggo na kasi akong delayed, Noel. At hindi naman ako ganun Lagi talagang on time yung dalaw ko. Baka naman nag-change cycle ka lang. Sige, gamitin natin yan. At Mama Mia, to cut the long story short, buntis nga talaga si Christy. Hindi namin malaman noon kung anong gagawin namin. Ako, mahal na mahal ko si Christy pero hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko kung sakali mang malaman ni Eduardo ang lahat. At hindi nga nagtagal ay nalaman niya, Mama Mia. Pagbalik niya galing bakasyon, hindi ko alam na meron pala akong naiwang ebidensya doon sa apartment. Nagsama pa kaming dalawa ni Christy noon sa school. Nagtatawanan pa. Pinaplano ko pa kung paano ko aaminin kay Eduardo ang lahat at paano ko rin ipapaliwanag kay Christy ang sitwasyon ko. Pero pagdating ko ng apartment ay nandun na si Eduardo. Pagkapasok ko pa lang ay binato niya agad sa akin yung pregnancy test kit na naiwan pala ni Christy sa basurahan sa kwarto. Ano to, ha? Niloloko mo ako? Wala na akong nagawa noon, Mama Mia, kundi aminin sa kanya ang lahat. Wala na akong maitatago pa dahil bistado na ako. Galit na galit si Eduardo. Sinumbatan niya ako sa lahat ng naitulong niya.
At hindi ko napigilan ng sarili kong sagutin siya. Tulong? Ang tulong pinagsasasabi mo? Lahat ng binigay mo sa akin, pinagsilbihan ng katawan ko. Lahat ng binili mo. Bayad na ako. Lumayas ka dito, walang yaka, manloloko ka. Sigaw niya sa akin. Mama Mia, sa gabi ding yon ay pinalayas ako ni Eduardo. Ang akala ko, hindi niya ako kayang palayasin dahil nga mahal niya ako. Pero, mas mahal din pala niya ang sarili niya. At pinalayas nga niya ako sa 10 oras ng gabi. Buti na lang at meron po akong mga naipon sa kanyang mga binibigay sa akin noon. Pumunta muna ako sa isang cheap na inn at dun muna ako nagpalipas ng gabi. Pagkatapos noon ay nagrenta ako ng boarding house. Nung makapagsettle na ako sa boarding house, ay tsaka ko pinapunta doon si Christy. Bakit dito ka na nakatira? Nasaan na yung papa mo? Diba dun ka sa apartment niya? Tanong niya sa akin. Christy, may aaminin sana ako sa'yo. Ano yun? Yung nakilala mong papa ko, hindi ko naman talaga siya papa. Ano mo siya, tsuhin? Naguguluhan niyang tanong. Hindi rin. Gay benefactor ko siya. Karelasyon. Mama Mia, napanganga si Christy sa mga narinig niya. Ni hindi siya makapagsalita. Kaya tuloy-tuloy lang ako sa pagpapaliwanag. Hindi pa ako tapos magpaliwanag ay sinampal na niya ako ng pagkalakas-lakas. Nakakadiri ka, Noel, sabi niya, sabay talikod. Sinundan ko siya, pero tinulak niya ako. Sabi niya, wag ko daw siyang sundan dahil nandidiri daw siya sa akin. Kinabukasan noon, Mama Mia, ay hindi ko na nahagilap si Christy. Ang uling balita ko ay umalis na siya doon sa lugar namin at umuwi na siya sa probinsya nila. Hindi ko alam kung saan eksakto yun. Dahil hindi pa naman namin yun napag-usapan. Sa ngayon, Mama Mia, ay 4th year college na po ako. Magtatapos na ako sa susunod na semestre. Ang ginagawa ko ngayon ay nag-aaral at nagtatrabaho. Natagalan po ako sa pag-graduate kasi nga nagtatrabaho ako habang nag-aaral. Hindi naman po kami nabuking ng asawa ni Eduardo. Pero ang naging kapalit noon ay nawala sa akin si Christy at ang anak naming dalawa. Isa rin sa mga rason kung bakit ako sumulat sa inyo, Mama Mia, ay nagbabakasakali ako na makarating ito kay Christy. Sana mapatawad na niya ako. Sana mabigyan niya ako ng isang pagkakataon na buuin ang aming naudlot na mga pangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Sana rin lumaking mabuti ang anak ko. Kung nasaan man sila, ang hangad ko lang ay ang kabutihan ng kanilang buhay at ang kanilang kaligayahan. Maraming salamat po, Mama Mia, at hanggang dito na lang. Noel. Ay! Nako, Noel. Congratulations in advance dahil magtatapos ka na pala sa iyong pag-aaral. Pero, ang amin lang ngayon, sana nga magkaroon pa kayo ng pagkakataon ni Christy na magkita ulit para makilala mo rin naman yung anak mo. At siguro, ang akin na lang ngayon ay magtrabaho ka ng maayos kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, ha? At sigurado naman akong alam mo na kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi yun garantiya na malaki ng sasahurin mo, maganda na ang posisyon mo agad sa trabaho dahil, 'di ba? Ang realidad ng buhay ay hindi naman ganon. Pero sana kahit gaano pa man kahirap, huwag ka nang matukso ulit na pumatol sa easy money. Sana gaano pa man
karami ang dapat o pwede mong maisakripisyo, ay pag-isipan mo ng makamilyong beses bago mo hayaang pati dangal at dignidad mo ibebenta mo kapalit ng pera. Maraming salamat, Noel, sa iyong magandang kwentong ibinahagi dito sa ating program. Kung kayo na nanonood ngayon at nakikinig, kung nagustuhan niyo po ang kwento ngayon ni Noel, please do not hesitate to like and share this video. At huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo subscribers, pasensya na po kayo kung medyo kalmado lang ang iyong Mama Mia, hindi masyadong emotional. Kasi nga, yung akin pong katawan, nauuna na pong naging emotional para magkakasakit po ako. So, kalma-kalma lang tayo. Baka wala na tayong ma-upload bukas. Anyways, hello muna ako sa ating mga suki na mga subscribers at members na rin at the same time. Hello ako sa ating mga members na sina Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Gianna Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl at Colleen Bueno. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal, pagsuporta at syempre sa inyong laging pakikinig. And speaking of pakikinig, syempre ito sila. Mga laging nakikinig din sa atin, di tayo iniiwan eh. Elizabeth Lagunday, maraming salamat. Nora Barrido Hamandre, thank you very much, listening from Oman, Muscat. Kay Marvin Montecillo, tanong lang, bakit ayaw nyo mag-usap ng masinsinan para alam kung ano ba talaga, kung anong meron sa inyong dalawa, kung toxic na, bakit pa kailangang magtagal. Comment niya ito dun sa Thursday nating upload. Thursday ba to? May iba nang nagpapainit sa kanya, ganon. Anyways, hello din ako kay Richard Parr. Maraming salamat. Kay Charlene Baclohan, kay Rica Bitonio. Thank you very much din. At sa lahat ng nakikinig sa atin. Sa inyo na hindi pa nakapag-share ng kanilang kwento sa atin, ayan po ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Bye! Paalam! Love you! Ingat!